Hi! Punta akong office kasi may mga kailangan daw akong permahan. Sabi ng supervisor ko. Ayoko sanang lumabas guys kasi ang lamig. Ang lamig ngayon. Kaso nga lang, bibili din kasi ako ng gatas na baby. Tara na. Yung building na yan, yan yung office. Hindi pinagawan na nila to. Tapos na guys, pauwi na ako. May mga sinainan lang akong papers. Oh, lamig! Punta muna akong Walmart. Mamimili ako ng mga kailangan ni baby. Tayo sa Walmart. Bilisan natin kasi sasunduin pa si Nathan. Lahat yung napamili ko guys. Ayan, na-load ko na siya. Uwi na ako. Umattend ka ng Christmas party? Ah. Hello, Nathan. Say hi. Hi. Galing kaming simbahan. Umattend kami ng Christmas party sa simbahan. Kararating lang namin. Tapos yan. Hindi masyadong kumain si Nathan kaya dito siya kumakain ngayon. Kumain lang siya kanina ng pansit. Ayun yung isa, busy. Hello, lovely people. Good morning. Good morning. Kagigising lang namin ni baby. Katatapos ko siyang pagatasin na yan. Oh, may gatas pa sa labi. Ayan, it's another beautiful day. Kamusta po kayong lahat? Hi. Wanna say hi to them? Ayan si Nathan. Kumakain siya ngayon ng breakfast. Ang breakfast niya, bread sa tea. Tapos, by 11, susunduin na siya ng bus. Right? You're gonna go to school today? Nathan, let's go. Your bus is here. Come on. Come on. Here. Here. Baba, here. Siyempre na, magluluto ako. Munggo ang ulam namin today. Ito lang ang nuluto ko. Papakuluan ko muna. Gawan ko na ulit si Ethan ng gatas niya. Alaba ako ngayon guys ng ibang mga beddings.
Rinse muna natin. Kasi ito, i-dry ko na. Ayan ang ganap ko. Pagka pumasok na si Nathan, daming trabaho. Ayun naman yung isa. Papainumin ko siya ng gatas. Lapit nang maging ready ang munggo. Patutulogin ko na si Ethan muna. Saka ko lulutuin. Nakaswaddle na siya. So, ready na siyang matulog. Kakaubos niya nung 4 ounce na milk niya. So, ngayon, papatulogin ko siya. Si Ethan, guys, sanay siya sa ingay kasi nga si Nathan, maingay yun. Kaya itong si Ethan, kahit na maingay, nakakatulog siya. So, kahit na magsalita ako ng magsalita dito, makakatulog pa rin siya. Sleep na na. La la la. Mamaya, papasok ako mga 4 PM. Tapos, ang out ko na guys, kinabukasan na ng 9 AM. So, total of 17 hours yung shift ko mamaya. Tuloy natin ang kwento-kwento guys ng pag-ibig. So, si Habi guys, sa mga hindi nakapanood, nag-aral siya sa Pilipinas ng 6 years. So, alam naman ninyo na kapag nag-aral sa Pinas ang ibang lahi, may visa sila. So, ang visa niya is student visa. Mag-expire na nun guys kasi nga nag-graduate na siya ng masters niya sa SLU. So, kailangan mag-exit na siya kasi nga mag-expire na yung visa niya. Tapos na. We decided na magpakasal. So, I think I was 22 years old back then. Bata pa ako, guys. Sinabi ko naman, guys, kila papa, tapos kila ate. Pero, ang advice nila sa akin, wag mo na magpakasal. Pero, guys, matigas yung ulo ko. So, nag-ayos kami ng mga documents, ganyan. Sa Baguio kami, guys, kinasal sa Hall of Justice. Ayan. Lawyer yung nagkasal sa amin. Ayan yun, guys. Bata pa kami nun. So, si Habi at ako, guys, ang age gap namin is 4 years, 3 years, more than 3 years, less than 4 years. Parang ganyan. 3 years and March, April, May, June, July, August, September. 3 years and 6 months. Yun ang gap namin ni Habi. Mas matanda siya sa akin ng 3 years and 6 months. Tulog na si Ethan, guys. So, tuloy natin ang kwento-kwento. Akala namin ni Habi, guys, hindi kami matutuloy na ikasal kasi napakadaming mga requirements nun, guys. At alam nyo naman si Habi ay ibang lahi. So, naganap pa siya ng relatives, guys, na pwedeng mag-request or mag-asikaso lahat ng mga documents na kailangan niya, guys, sa Kenya, and then ipinadala pa yung mga documents na yun, guys, sa Pilipinas. So, parang 3 weeks na lang, guys, bago siya umuwi ng Kenya. Doon pa lang yata dumating yung mga documents na kailangan para sa pagpapakasal namin. Ayan, meron din silang tinatawag, guys, na Senomar katulad sa Pilipinas, ganyan. Syempre, kailangan yun, guys, para ma-sure na walang ibang asawa yung asawa mo. Okay? So, parang 2 linggo na lang, guys, bago siya umuwi ng Kenya. Doon pa lang kami nakapag-set, guys, ng schedule namin sa Hall of Justice. Sa Hall of Justice, Baguio City, kasi kami kinasal, guys. So, nakakuha kami ng schedule, guys, ng June 11, 2013. Ang uwi niya is June 20, 2013. Ayan. So, luckily, or sabi na natin blessedly, ay nakakuha kami ng schedule, guys, sa Hall of Justice. And then, one day, guys, ginising ako ni Habi. Umaga noon, tinatawagan niya ako. It was June 7, 2013. Sabi niya, mahal, sabi niya, wake up. We are going to get married today.
Sabi, tinawagan daw siya guys kasi nga yung judge na magkakasal sa amin ng June 11 ay hindi siya available on that day. Wala nang ibang mga available na judge guys. So, kailangan makasal na kami ng June 7. Ayan. Sabi ni Habi nun guys, maggayak ka na. Sabi niya, magbihis na daw ako at punta na daw kami, ikakasal na kami. Wala pa kaming nabiling damit, wala pa kaming nabiling sing-sing, okay? Tapos, yung Baguio City kasi guys, it is 8 hours away from my hometown, yung Maria Aurora guys. So, Aurora, hindi nakapunta guys sila, Papa. Tapos, hindi rin nakapunta sila ate. Kasi nga biglaan nga yun guys. June 7, birthday pa yun ni ate ko guys. Nung kinasal kami ni Happy. So, bago kami guys pumunta sa Hall of Justice, dumaan lang kami guys sa... hindi naman siya mall guys, sa Baguio pa. Nakalimutan ko na kung anong pangalan nun guys. Bumili lang kami ni Happy ng sing-sing doon yung... couple ring, hindi siya totoong gold. If I'm not mistaken guys, parang 500 pesos lang siya nun guys. Yung dalawang ring na yon, plated lang siya na gold. So hanggang ngayon guys, wala kaming ring ni Habi. Hindi na kami bumili ng ring. Does it matter? Kasi minsan napakaganda naman ng ring guys. I'm not bitter pero may mga napakaganda ng ring pero hindi naman sila nagtatagal. Hindi naman nagtatagal ang kanilang relasyon. Although it is a good thing to have your ring kasi it symbolizes your commitment and your love to each other, ganyan. Pero kung tutuusin guys, it is not the baseline or hindi ito yung basehan guys para magkaroon ng matibay na relasyon or marriage ang mag-asawa. Okay? So, ayun nga, pumunta na kami sa Hall of Justice. Tinext ko lang yung kaibigan ko guys na available kaklase ko sa Masters noon. Ang kasama namin guys noon is si Caro, yung sister-in-law ko, tapos yung brother-in-law ko, si Ken. Okay, so dalawang kapatid ni Habi, tapos may in-invite ako, yung kaibigan ko na available. Ayan, that day, isang kaibigan ko lang na available guys that day, tapos yung asawa niya. So, bali 6 lang kami guys sa kasal ko. Ayan, so it's not the most epic or in grande na kasal guys. Hindi yun yung uri ng kasal na meron ako. So, walang magulang na umattend, walang relatives from my side na umattend, walang mga ninong, walang mga ninang, ganyan. Walang white dress na tinatawag. Okay, walang in grande na photoshoot, walang ganun guys, wala kaming ganun. So, ang ginamit lang namin nun is yung simple cellphone namin, ganyan, para mag-take ng picture. And then, after our wedding, dumaan lang kami guys sa Good Taste. If you went to Baguio already, yung Good Taste, isa to sa kilalang kainan doon. So, parang after kami kinasal guys, dumaan lang kami doon, tapos nag-order ng pagkain, kumain saglit, tapos umuwi na. Ayun. Ganun lang guys yung uri ng kasal namin. Tapos, hindi rin kami dumaan guys ni Habi sa tinatawag na siyempre after kasal kailangan may honeymoon, di ba? Parang ganun. Or ngayon yung iba hindi naman na nag-honeymoon kasi minsan nauna na yung honeymoon, char. Okay, so wala kaming honeymoon guys ni Habi kasi parang 2 weeks na lang guys, flight na niya. Okay, so June 7 kami kinasal guys, pero yung nakalagay pa rin sa aming marriage certificate is June 11. Okay, kasi yun yung parang final namin. Okay, ayan, so ganun guys yung uri ng kasal namin ni Habi. Dati we were thinking to have a good wedding. Sabi natin, hindi, I'm not saying na yung wedding namin is not good, okay, pero yung kung maibabalik ko lang, parang mas gusto ko guys, mas gusto ko na
ikasal na may mga relatives, ganyan, to witness our wedding, our vow, okay, na mayroong mga relatives sa side niya, tapos may mga relatives sa side ko, mga parents, guys, ganyan, kamag-anak. Dati, pinag-iisipan namin, guys, na magpakasal ulit, pero ngayon, we have 2 kids already, and it is not our priority anymore. And so, ganon ang aming kasal, guys. Hindi siya yung sobrang en grande. Hindi siya yung parang kasal na talagang walking on the aisle, ganyan, with white dress, ganyan, na may mga nagkanta-kanta, ganyan. Di ganon yung kasal namin. So, but we were blessed, guys, na kahit na hindi kami dumaan sa ganong uri ng kasal, guys, we were together for 13 years. Ayan, 14. Almost 14 years already. Ayan, okay. Guys, nilabhan ko kahapon. Tapos, hindi ko natiklop. Ngayon ko palang tinitiklop. Sunday kahapon, guys, celebration sa church, Christmas party. So, matin kami. And then, gabi na kami dumating. Nag-asikaso pa ako ng bahay. Kaya hindi ko na na-fold tong mga to. Kaya ngayon ko pa lang siya tinitiklop. Once a week ako, guys, naglalaban ng mga beddings. Katatapos kong magtiklop ng mga beddings, guys. So, ngayon, lutuin na natin yung munggo na pinakuluan ko kanina. Ayan na yung munggo. So, igigisa ko na siya, guys. Ayan na siya, guys. Sinahugan ko ng malunggay saka pork. Luto na. Hi, hi, hi! Bagong ligo. Pinaliguan siya ni Mami. Bago papasok si Mami, 17 hours na shift. Hi! Say bye-bye! See you again! God bless! Bigyan na natin si baby kay hubby. Say mag-shower na ako. Mahal, what is your ulam? Munggo and caldereta. Shinaron ko to sa church.